Tumambad ang iba't ibang gamit pangsugal sa sinalakay na resort sa Puerto Galera na eksklusibo umano sa mga dayuhan. Iniimbestigahan ng NBI ang impormasyong posibleng may iligal na pogo roon, bagay na itinanggi ng kanilang alkalde. Mula sa Calapan City, Oriental, Mindoro, nakatutukla si Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Paul? Yes, Pia, ayon sa NBI Mimaropa, itong raid ay bunga raw ng isang intel report sa kanila. At sa paggalugad ng operatiba, tumambad sa kanila yung mga mahjong table at iba pang mga uri ng baraha, pati na yung mga betting chips. Sa Barangay Sinandigan, Puerto Galera, Oriental, Mindoro, natunto ng NBI Mimaropa ang target na resort noong Sabado ng gabi. Nang galugari ng mga kwarto, tumambad ang ilang gambling paraphernalia na samsamang slot machines, mahjong at baccarat tables, mga baraha at chips. Walang naaktuhang nagsusugal ng pasukin ng resort, pero may 40 foreign nationals na dinatnan. Nakapagtataka para matip-off ng operation dahil wala mga taon that not only the owner. Nakapagtataka na wala man lang tao doon sa poolside, bar. Usually yan yung mga tambayan nila. Ayon sa NBI Mimaropa, taong 2019 nang buksan ng resort na pag-alaman ding eksklusibo ito sa mga dayuhan. Karamihan ay mga Chinese. Bukod sa mga gamit pang sugal, nakita rin ang mga laptop at SIM cards. Ayon sa NBI, isang dayuhan ang may-ari ng resort. He is Chinese descent pero nung tininan namin yung passport na sir, American pala siya, national. Tumanggi nang magbigay ng kanyang panig ang resort owner. I don't have any comment. You don't have any comment, sir? Yes. Ang sabi ng NBI, iniimbestigahan pa nila ang natanggap na impormasyon na posibleng may illegal na pogo sa loob ng resort. Pero ikinagulat ito ni Puerto Galera Mayor Rocky Ilagan. Naninindigan siyang walang pogo sa kanilang lugar. We don't allow that kind of ng mga illegal na mga activity. And then sabi ko, anong mga nahuli? Mga mahjong table daw. Sabi ko, alam niyo, ang mga resort talagang meron niyang ping-pongs, table tennis, mahjong, as a part ng recreation ng mga guests. Cannot deny or ascertain yung din ni Mayor kasi nga as of now, hindi pa natin napatunayan niya na pogo nga talaga yung mga nandun. May business at mayor's permit din daw ang mismong resort. Yun nga lang, ang mga umano'y gambling materials, walang kaukulang papeles. Isinailalim na sa inventaryo ang mga nakuhang gamit pang sugal sa resort na bahagi ng proseso ng investigasyon. Pia, sa huling impormasyon na ibinahagi sa atin ng NBI Mimaropa, kaninang hapon lamang ay nakapagpiyansa na itong may-ari ng resort. Pero pagtitiyak din nila na nakamonitor pa rin sila doon sa establishmento bagamat hindi ito ipinasara. Pia. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV. Nakabenda pa ang tenga ni dating US President Donald Trump sa una nitong public appearance matapos barilin sa campaign rally sa Pennsylvania nitong weekend. Nangyari yan sa gumugulong ng Republican National Convention sa Milwaukee. Doon inaasahan ng formal na pagtanggap ni Trump sa nominasyon bilang Republican presidential candidate sa Huwebes. Inanunsyo na rin niyang si Senator J.D. Vance ang magiging running mate sa 2024 US elections. Si Vance ay dating kritiko ni Trump na ngayon isa ng loyalista. Umaapela na ng tulong ang ilang taga Mindanao dahil sa mga hindi pa rin humuhupang baha. Ang ilan sa kanila natutulog na sa kalsada, palengke at terminal. Nakatutok live si Jestoni Humamil ng GMA Regional TV. Jestoni. Emil, unti-unti na sanang humupa ang baha kahapon dito sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Ngunit tumaas na naman daw ito ulit dahil na naman sa pag-apaw ng ilog. Dahil sa ilang araw na pag-ulan, ganito nakataas ang bahang naranasan sa barangay Kangguan sa Datupiang, Maguindanao del Sur. Ang mga pinamiling pagkain, isinilid na sa styrofoam para di mabasa. Ang ilang bata, sumusuong na sa mataas na baha. May mga sinasakay na rin muna sa planggana. Maraming mga istruktura rin ang nalubog sa baha sa bayan ng Pagalungan. Di nakaligtas pati munisipyo, police station at paaralan. Sa datos ng MDRRMO Pagalungan, mahigit 11,395 na pamilya ang apektado.
May napaulat na ring nasawi matapos umanong malunod. Ganito pa rin ang sitwasyon ngayon dito sa ilang barangay sa Pagalungan, Maguindanao del Sur matapos binaha. Nanawagan ngayon ng tulong ang mga residente kagaya ng bigas, trapal at tent at iba pa mga gamit dahil ang iba sa kanila ngayon ay sa gilid muna ng kalsada nanunuluyan dahil baha pa rin sa kanilang mga bahay. Ang ilang residente nga nasa gilid ng kalsada na pansamantalang natutulong. Si Amir Paglas, buhat-buhat na ang senior citizen na ama. Nasa mahigit 300 na pamilya naman ngayon ang nananatili dito sa public market ng Pagalungan na ginawang temporary evacuation site. Saan kayo natutulog na paggabi? Sa sahig lang? Oo. Ano yung pangangailangan ninyo ngayon dito, ma'am? Pagkain. Pagkain. Sa gilid ng kalsada na rin natutulog ang mga binaha sa Dato Muntawal. Ang ilan, kasama pa ang kanilang alagang hayop. Siguro sa lahat ng taon, isang bisis lang kasi siguro kami hindi ganito na dito sa labas. Bukas lahat. Bukas lang. Tapos hindi kami gabi hindi kami makatulog dahil sa tunog ng sasakyan. Sa tala ng PDRRMO Maguindanao del Sur, umabot sa 68,553 na pamilya ang apektado. Patuloy ang damage assessment ng opisina. Sa ilang bahagi ng Barangay Baliwasan, Zamboanga City, hanggang leeg pa rin ang baha. Ilang fishing vessel din ang sumadsad sa baybayin ng Barangay Kawit. Hindi rin makabiyahe ang malaking bangkang ito. Sa Barangay Pamukutan naman, nagsagawa ng retrieval operation dahil sa 2 bahay na natabunan ng landslide. Maswerteng nakaligtas si Carmelita kasama ang kanyang anak na babae. Ngunit nasawi ang kanyang asawa at 10 taong gulang na anak. Pwede mo ayuda ko na bibente sa mga kakete na korason na ayuda ka naman. Pwede punin na lugar ka di may marito pati anak. Wala na ring buhay na matagpuan ang labi ng isang ina at batang anak na lalaki sa sitio Anuling. Ayon sa ZCDRRMO, 6 na ang naitalang nasawi sa lungsod. Kasi kami esfuerzo, we will have to address this together with the Sangguniang Paluso si pwede magkita si ordenansa para relocate galing ito na otro community, ang mga community. Pahirapan na rin ang pagtawid sa ilog ng mga taga-barangay Carmen sa Davao City. Sinira kasi ng rumaragas ang ilog ang kanilang tulay na gawa sa kahoy. Emil, sa ngayon tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga binaha dito sa Pagalungan. Ngunit ayon sa MDRRMO, kulang pa rin daw ito kaya nananawagan sila sa gustong magpaabot ng tulong na makipag-ugnayan sa kanila. Emil. Maraming salamat, Jess Tony Humamil ng GMA Regional TV. Sa mga kapusong may pasok sa trabaho o di kaya ay may nakaplanong lakad, huwag pong kalilimutan ang pagdadala ng payong dahil posibleng magtuloy hanggang weekend ang pag-ulang idudulot ng 2 weather system na umiiral sa bansa. As of 3 p.m. kanina, nasa 255 kilometers east ng Surigao City, sa Surigao del Norte ang low pressure area ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero sakaling lumakas, tatawagin itong Bagyong Butchoy. Sa track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa northwestward ang LPA sa mga susunod na araw. Posible rin itong tawirin ang Bicol region at silangang bahagi ng Mimaropa. Patuloy nating imo-monitor yan kaya umantabay po sa mga update. Ang southwest monsoon o habagat naman umiiral at magpapaulan pa rin sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon at Mindanao. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang ay may ulan na sa Barm at ilang bahagi ng Davao Region. Sa hapon, may malalakas na ulan na partikular sa Caraga, Davao Region at Northern Mindanao. May heavy to intense rains din sa Central Visayas sa umaga pa lang at magpapatuloy po yan sa hapon hanggang gabi sa halos buong Visayas. Ganyan din po sa malaking bahagi ng Luzon. At sa Metro Manila naman, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng pag-ulan sa umaga pa lang. May malalakas na pag-ulan sa hapon o gabi. Kaya doble ingat mga kapuso, lalo na sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Pang taon sa pwesto, 5 mahalagang hamon, 6 na araw bago ang ikatlong sona ng Pangulo. Tatalakayin naman natin
ang mga pogo sa bansa na gustong ipagbawal ng ilan dahil may mga nadadawit sa iligal. Paano nga ba tinutugunan ng gobyerno ang sanga-sanga ng issue dahil sa pogo? Babala po, sensitibo ang ilang video na inyong mapapanood sa special report ni Salima Refran. Kabi-kabilang operasyon laban sa mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na sangkot sa iligal na mga gawain. Ang online gambling para sa ibang mga bansa naging pugad na pala ng karahasan at krimen. Nitong mga nakalipas na buwan, nabunyag ang mga insidente ng torture sa loob ng ilang POGO. Illegal detention, prostitution, pati ng pagkakasangkot sa mga online scam. Ang sabi kamakailan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, sa mahigit 400 POGO na nakansela na ang mga lisensya, halos 100 pa rin ang patuloy na nag-ooperate. Pero paano nga ba naikukubli ng mga POGO ang sari-saring krimeng ito? Sabi ng PAOK, bukod sa napag-aralan na ang mga kahinaan ng sistema sa bansa, napasok na rin ang kanilang impluwensya ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May pera. And once you have resources, the next thing you will look for is connection. Paano ako magkaka-power? And maybe, and that's maybe, siguro kung uupo ako sa isang posisyon, magkaka-power ako and authority. So whatever you do, well, untouchable ka na eh. Ganito ang inungkat ng Senado sa kanilang investigasyon matapos salakayin ng otoridad noong Marso ang Zunyuan Technology Incorporated. Ito yung higanting compound sa Bamban Tarlac na may luxury villas at Olympic-sized swimming pool pa. Pero mas naging kontrobersyal ang pogong ito nang lumabas ang pangalan ng kasalukuyan at ngayon suspendidong mayor sa mga dokumento ng pogo. Sentro ngayon ng investigasyon si Mayor Alice Go para yan sa umano'y koneksyon niya sa pogo at mga iligal na aktibidad dito. Maging kanyang tunay na pagkatao na uungkit na rin. Dito sa bayan ng Bamban, mahirap na hindi makita yung mga naglalakihang building dito sa Baufo Compound na nasa likod lang ng munisipyo ng Bamban. Ang lupang ito, pag-aari raw noon ng mayora na ginamit niyang kapital sa negosyo. Lumaki po ako sa farm. Ako po ay isang Filipino. Is this mayor a Chinese spy? Kabilang din sa pinakamalaking pogo na sinalakay ng otoridad ngayong taon ang Lucky South 99 sa Purac sa Pampanga. Ang mga operasyon laban sa mga pogo na isagawa sa tulong ng mga dating biktima nito. Kasama sa mga operatiba si Bea, isang Pinoy na biktima rin ng pagmamalupit at trafficking na na-rescue pa mula sa tinaguriang scam city sa Myanmar. Yung nangyari sa akin, hinahangad ko na hindi na mangyari sa iba. Interpreter naman ng Chinese na si Shin na nailigtas mula sa pananakit at forced labor sa isang pugo sa Pasay. I don't want another Chinese has same experience like me. So I want to have. Mula 2023, 17 ang mga reklamo ang naihain na may kaugnayan sa pogo. 8 ang dinidinig pa sa piskalya, habang 9 ang naisampa na sa korte. Isang Chinese pogo operator naman ang sinintensyahan ng 20 taong pagkakakulong at pinagbulta ng 1 milyong piso matapos mahatulang guilty para sa kasong human trafficking. May case build-up kami dito para yung ma-preserve ang credibility ng ebidensya at hindi lamang hanggang piskalya ang kaso. Habang sumisingaw ang mga issue laban sa mga pugo, mas lumalakas naman ang mga panawagang tuluyan ng iba ng mga ito. I'm willing to recommend to the President na wag na ituloy yung pugo. The cost and particularly social cost of pogos are quite high. Pero wala pang malinaw na polisiyang administrasyon kung ipagbabawal na ba ang mga pugo. Ngayong Hulyo, sabi ng Pangulo, nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Sa katunayan,
meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga illegal na gawaing kaugnay ng mga naririnig natin mga pogo. Sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong 2022, sinabi na noon na kung nais talagang alisin na mga pogo ay dapat gawin na ito habang hindi pa nakasandal ang bansa sa ambag na mga ito sa ekonomiya. Pero habang wala pang direktiba ang Pangulo, sabi ng PAOK, maaari namang umaksyon na ang mga lokal na pamahalaan. Linisin na po nila yung mga lugar nila, yung mga lokal po nila, yung mga probinsya, yung mga city nila dito sa mga pogos na ito. Kasi sila naman po, nalalaman naman po nila yan kung talaga nagdudulot ng magandang kabuhayan ito sa lokal nila. Tutulungan namin po sa national. Willing po kami tumulong sa kanila para masugpo po itong problema. Ano man ang maging desisyon ng pamahalaan sa kapalaran ng mga pogo sa bansa, sana'y sa pagtimbang doon sa ambag nito sa ekonomiya kontra sa kaligtasan at seguridad ng bansa ay isaalang-alang ang tunay na kapakanan ng mga mamamayan. Mula rito sa Bamban sa Tarlac, para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok 24 oras.